Sige na, i-explore na natin kung bakit naging Brazil .5 legendary ang mga sundalong Romano. Isipin mo to bagong recruit ka sa Roma at feeling mo ang tigas mo na? Si Vegetius, ang military mastermind nila, ipapamukha sa'yo na hindi pa. Ang training niya, hindi lang para lumaki ang katawan, ito ay para maging matibay ka ng sobra. Kahit anong klima, kahit anong terrain, dapat handa ka, kalimutan mo na ang simpleng pagmamartsa. Nagte-training sila para sa tinatawag nilang ang 24 Roman miles sa isang araw na naka-full gear. Hindi lang basta lakad-lakad yan, ha? Bawat hakbang ay training para sa giyera, hindi lang para maglakbay. Pero teka, meron pa. Ang drills nila, talagang wild. Isipin mo, tumatalon ka sa mga obstacles habang naka-full armor. Oo, kasama diyan ang helmet, kalasag, espada, lahat na. Tapos, lumalangoy ka sa mga ilog. Suot pa rin lahat ng mabibigat na gamit na yan. Walang excuses, walang shortcuts. At kapag nakarating na sila sa destinasyon nila, nagpapahinga ba sila agad? Hindi. Unang gagawin, magtayo ng depensa sa kampo. Maghuhukay sila ng trenches, magtatayo ng pader, at maghahanda para sa mabiglang atake, para kang sundalo at engineer sa isang tao. Ang nakakagulat, sabi ng mga modern experts, ang mga routine na ito ang nagbigay sa mga legionaries ng stamina ng mga top athletes ngayon. Hindi lang swerte or genetics ang lakas nila, nabuo sila sa pamamagitan ng patuloy at matinding training. Kaya, sa susunod na marinig mo ang tungkol sa lakas ng Roma, tandaan mo hindi lang ito tungkol sa kanilang mga armas o taktika. Ito ay tungkol sa kanilang walang tigil na disiplina at training. Yan ang nagpatigil sa mga sundalong Romano. Kung na-enjoy mo ang pag-aaral tungkol sa ancient military training, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang epic history deep dives. Sources: Roman Military History by Adrian Goldsworthy, History Channel Archives.